Hi there! Sa video na to, magbibigay ako ng at least 7 tips kung paano gumaling sa spelling kahit na tamad kang magbasa. Base ito sa comment na natanggap ko sa isa sa mga videos na pinost ko tungkol sa paano gumaling sa spelling. Para ito sa mga taong gusto mag-improve ang kanilang spelling and at the same time, para na rin sa mga magtitake ng civil service exam sa professional level kasi merong spelling part doon. Or ikaw, kung genuinely gusto mong matuto ng spelling techniques pero tamad kang magbasa, then this video is for you. And so yes, let's begin! Alright, so tip number 1 para mag-improve ang spelling mo ay mag-practice sa pamamagitan ng tinatawag nating muscle memory. Tandaan natin ang spelling ay parang sports. Kailangan ng practice para ma-develop natin ang skills na yan. Ang gagawin natin sa practice na to ay gagawa ka ng listahan ng at least 5 to 10 na may hirap na words every week. Tapos, ang gagawin mo, isulat ito ng 3 to 5 times sa notebook mo habang sinasabi ito ng malakas. So, magbibigay ako ng 5 words at least. Let's say, rhythm, righteous, committee, commission, and yung word na nymph. Ngayon, isusulat mo to ng 3 to 5 times sa notebook mo habang binabasa mo aloud. Yung binabasa mo talaga, hindi ng mata, kundi ng bibig. And, ang ginagawa nito is that kahit hindi mo maintindihan agad ang salita, inuukit na nito sa utak mo yung word na yon, yung word na sinasabi mo, and ending, matatandaan mo siya. So, gawin mong practice to every week, 5 to 10 words. Isulat ng 3 to 5 times sa notebook mo habang binabasa ito ng malakas. Alright, so spelling tip number 2 tayo. Subukan mo ang audio-based learning. Dahil nga hindi ka mahilig magbasa, baka mas bagay sa'yo ang pakikinig. So, ang gagawin natin dito ay makikinig ka sa audio, tapos uulitin natin yon. So, gamitin natin yung mga text-to-speech apps or feature ng phone mo. Available yan sa Google nga. Meron tayong tinatawag na Google Text-to-Speech, diba? Ganito ang gagawin mo. Pakikinggan mo ang tamang bigkas ng salita, ulit-ulitin mo, tapos isulat mo ngayon. Gagamit tayo ng apps like YouTube, yung app na Forvo, or even Google Translate para marinig ang pronunciation ng certain words. Halimbawa nga yung sample natin kanina, i-type mo ang word na rhythm, for example, sa Google Translate. Tapos, pakikinggan mo yung bigkas, tapos, subukan mong isulat ito ng paulit-ulit hanggang sa ma-memorize mo. And then, do that at least every day as long as meron kang time. Moving on to tip number 3, gamitin ang spelling apps or games. Ito ay personal na ginagawa ko talaga. Honestly, meron akong nilalaro ngayon, Word of Wonders. Nasa level 1,000 plus na ako. Hindi ako kasi nakafocus talaga completely. Pero this is something na magagawa mo para ma-improve yung iyong vocabulary kapag hindi ka mahilig magbasa. May mga app kasi na parang laro lang, pero spelling ang focus. Kala mo laro lang, di ba? Pero may matututunan kang ibang words, may matututunan kang spelling, di ba? Masasanay ka sa mga words. So, pwede kang mag-download ng app na Spelling Bee or Wordscapes or yun nga, minention ko kanina yung Words of Wonders. Pwede rin gumawa ng Quizlet, diba? Pwede kang gumawa ng sariling spelling flashcards. So, depende na lang talaga yan sa effort mo para mag-improve yung iyong spelling skills. So, masayang gawin ito at habang naglalaro ka, natututo ka na rin, di ba? I believe ito yung isa sa pinaka-effective talaga na paraan para gumaling ka sa spelling nang hindi ka nagbabasa talaga. Tip number 4 ay i-associate ang salita sa imahe o kahulugan dahil mas madaling matandaan ang salita kung may connection ka dito. Halimbawa sa salitang necessary, di ba? Yung spelling niya is Necessary. Imaginein mo na merong one collar, two sleeves. One lang ang letter C sa word na necessary, tapos dalawa ang S. So, let's say yung C stands for collar, tapos yung S stands for sleeves. So, one collar, two sleeves. Ibig sabihin, pag narinig mo yung word na necessary, alam ko na. Isa lang yung C, kasi one collar, tapos dalawa yung S, kasi two sleeves. Ganon ako before actually. Kahit sa mga minememorize ko, parang
naglalagay ako ng something na related doon na matatandaan ko talaga. Nakatutulong talaga to sa ating tinatawag na mnemonics. Alright, so moving on to spelling tip number 5. I hope you're still with me. I-pronounce ng malinaw ang mga words or salita na binabasa mo. Minsan kasi mahirap ang spelling kasi iba ang pagkakabigkas mo or ng taong pinakikinggan mo, 'di ba? So subukan mong i-break down ang mga salita by syllables. O kaya pwede ka mag-practice sa harap ng salamin o habang naglalakad. Halimbawa nito, yung word na definitely. Madalas, mali ang spelling ng word na definitely dahil ang pagbigkas natin dito sa word na to ay definitely. Definitely. So, imbes na definitely, nagiging definately, naging definitely na lang siya. So, dapat kapag ganito, i-correct mo yung sarili mo para di ka malito sa spelling. Kaya minsan, pag nagpapaspelling yung teacher natin, di ba, inuulit-ulit yung pag-pronounce sa word kasi kapag mali yung dinig natin, more likely, mali din yung maisusulat natin sa papel, especially kung first time pa lang nating ma-meet or marinig yung word na yon. Pero kung tama yung pagkaka-pronounce, pagkakabigkas, most likely, tama yung spelling natin. Agree ka ba dyan? Comment yes if you agree. Alright, so spelling tip number 6, maglaan ng at least 10 minutes a day, consistent pero maiksi dahil hindi kailangang matagal. Kahit 10 to 15 minutes lang araw-araw ay malaking tulong na para mag-improve yung spelling skills mo. Pwedeng gawin mo to sa jeep, habang nag-aantay, o bago matulog sa gabi, di ba? Kasi sabi nila, maganda daw kapag natututo tayo ng ibang words bago tayo matulog. Kasi most likely naalala pa natin yung kinabukasan, di ba? So, mas mahalaga ang consistency kaysa tagal. Kasi, let's say, isang araw, nag-aral ka for 1 hour, pero hindi na naulit. Pero, let's say, 10 minutes per day ka lang, pero nagawa mo yun consistently, like every single day, before ka matulog, ay nag-aaral ka talaga ng ways to improve your spelling skills. Then, by the time na umabot ang isang taon, master ka na sa spelling, di ba? Pwede ka nang sumali sa mga quiz bee, di ba? Or spelling bee na tinatawag. Finally, spelling tip number 7, huwag mahiyang magtanong at ipa-check ang spelling sa iba. Halimbawa, hindi mo alam i-spellingin ng certain word. Sabihin mo, paano ba spelling ang ganito? Pwede ka rin mag-voice message sa kaibigan mo at tanungin kung ano yung tamang spelling. For example, nahihiya kang i-message siya or sabihan siya personally or ayaw mo magpaturo sa mga kasama mo sa bahay or kung matalino yung kaibigan mo, syempre trusted yan, alam niya yung spelling ng certain words or better yet, gamitan mo na yung mga nabanggit kong unang tips kanina. And mahalaga talaga na hindi tayo nahihiya dahil kung mahihiya tayo, mas nakakahiya kapag ibang tao na yung nag-correct sa atin, no? Kasi minsan, tayong mga Pilipino, maraming nagki-criticize sa isang tao dahil lang mali yung spelling niya. Minsan nga, pag mali lang yung grammar, ganyan, lalaitin ka na, sasabihan ka na ng kung ano-ano, kung ano na yung sasabihin sa'yo. So, maganda na magaling ka sa spelling and i-acknowledge mo na hindi ka pa ganun kagaling, kung hindi ka pa ganun kagaling kasi we're all still a work in progress. Even me, kahit yung mga high words, hindi ko rin alam kasi sobrang lawak ng English language, di ba? So, sobrang daming words out there and even me, nagkakamali din ako. So, I'm still a work in progress then and yeah. Alright, and that's it. Those are the 7 tips kung paano ka gumaling sa spelling kahit natamad kang magbasa. Sana may natutunan kayo sa video na to. Kung meron, make sure to hit the like button, subscribe to this channel kung hindi ka pa nakaka-subscribe. And kung meron kayong mga video suggestions, make sure na i-comment nyo lang yan sa baba dahil gagawin ko yan ng video soon. And of course, I'll talk to you next time. Bye!